kung talagang bukas at ang intensyon ni Bongbong Marcos, Kuting Ahas aka Pulboronic at si Liza Ahas Mugs, ang intensyon ay pabangunin ang Pilipinas, napakadaling i-disclose. Kasi ang pera ng mananaya, well, pera nyo rin yan. Kayo yung tumataya o tumaasa kayo sa loto na manalo kayo, pero diretso sa Forbes Park. At ngayon, ang buwaka ng inang First Lady Ahas ninyo nasa Europa. Pasikreto. Tumakas, pumuslit. Itago nila. Kaya mabubulok kayo sa kahirapan. I'm telling you, Filipino people, kung hindi kayo magsasalita, mabubulok kayo sa kahirapan hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Kung papayagan nyo si Liza na hinahakot ang pera, si Liza, si Kuting. Mismo sila nag-aaway-away. I'm talking PCSO pa lang to. So sabi sa atin, ito pa, another mga taong mga puting ahas sa paligid nila, na mga naka-witness ito mismo, right? Na pinapahatid ni Mel Robles, General Manager ng PCSO, ang limpak-limpak na salapi sa bahay ni Maria Luis Cacho Araneta Marcos aka Smuggler. Dinideliver weekly. So yung mga panalo ni yung mga nanalo sa loto, si Liza, nabudol, si Mel Robles, ito gaano kaya katotoo? At ngayon, mga kababayan, nag-aaway-away na nga sila. Good morning mga kakibat, welcome back sa panibago nating video kung saan reaksyonan lang natin ang expose ng isang Maharlika Boljakera na dating tagapagtanggol ni Pangulong Marcos Jr. pero ngayon isa ng Boljakera sa mga natuklasan na kalokohan sa gobyerno. Ngayon, pag-usapan at balikan natin ang isang expose ng isang Maharlika Boljakera. So ano pang inantay natin? Let's go! Okay mga kaibigan, talaga naman ayaw papigil ni Liza Smugs at ng kanyang mga kasabwat dahil weekly ang delivery sa Nara Street dyan sa Forbes Park ng pera ninyo, yung itinaya ninyo sa lottery, sa loto, na kung saan dapat ang mga taya ninyo na mapanalunan ng legit na mananaya ay napupunta pala sa Forbes Park. Mabuhay Miss Maharlika, nais ko lang pong magbigay sa inyo ng sentimiento at sa loobin ko patungkol dito sa PCSO. Ako po ay isang lotto teller, ngunit ako po ay mapala dahil hindi po ako namamasukan. Ang aking pong ina ay isang retiradong blank. Sabi niya, ako po ay mapala dahil hindi po ako namasukan. Ang aking pong ina ay isang retiradong dadada mula sa isang dadada. Okay, siya po ay nagkaroon ng interes sa negosyo. Kilalang empleyado sa nasabing ahensya. Tapos ang sabi ng sender natin, ang masasabi ko lamang po, kami ay nabudol ni Bongbong Marcos. Nabudol? Gaano kaya katotoo? Patuloy lang natin. Kami po grabe po ang pahirap nila sa mga ahente at lotto owners. Maging sa mga kagaya ko po na lotto teller. Namamasukan man po o hindi, lahat po kami ay nahihirapan sa demands ng PCSO. Ngunit ang komisyon na binibigay nila sa amin ay kakarampot lamang at ito po ay may tinatawag na commission tax. Kakarampot na lamang po na 6% may bawas pa. Mga buwakaw po talaga ang nasa PCSO ngayon. Taliwas sa inaakala ng karamihan na kapag ikaw ay isang lotto owner, ikaw ay giginhawa sa buhay. Mga walang puso po ang mga taga-PCSO at karamihan po sa kanila ay mga mayayabang, hambog at tatamad-tamad pa sa isang branch office namin doon sa aming lalawigan. Pakiramdam ko ay nagagamit lamang talaga ang mga lotto outlet upang maging gatasan ng limpak-limpak na salapi para sa mga pansariling interes. Hindi mo pakiramdam ito, kabayan. Ito ay totoong nangyayari. Ito yung pag-uusapan natin. Sabi niya, pakiramdam daw niya ay limpak-limpak na salapi para sa mga pansariling interes ng mga nakakataas. Si benepisyo para sa mga ahente at teller ay wala po, Miss Maharlika. Wala kaming madamang pagpapahalaga. Ang kanila basta sila ay kumita at yumaman. Nangihinayang po ako sa perang inilabas ng aking mga magulang. Mag-iisang taon na po ang aming lotto outlet. Ngunit sa nangyayaring digitalization, mukhang ayaw na po ng PCSO na sila ay may mga kahati kahati pa dahil sa mga ganid sila sa salapi. May mga nakarating na kwento na ubod po talaga, sabi niya, ang hirap manghingi sa ahensya ng cash assistance para sa tulong medikal. Pera ng masang Pilipino nagbabakasakali
Sabi niya, sa hirap ng buhay, mga ahenteng namumuhunan ng malaking halaga, mga teller na ang haba-haba ng oras halos nakatali na sa outlet dahil sa kota at kung ano-ano pa. Sana po ay mabuwag na ang naloko sa PCSO. So ngayon abangan natin ang karagdagan ng expose ni Maharlika Boljakira Loto sa Pilipinas dahil wala po itong dulot na maganda kung hindi pasakit lamang sa mga taong naloko at naloloko pa ng PCSO. So sabi sa atin, ito pa, another mga taong mga puting ahas sa paligid nila na mga naka-witness ito mismo, right? Na pinapahatid ni Mel Robles. Mga puting ahas na naka-witness di umano. Pinapahatid. Gaano kaya ito katotoo? Oh lala. Panoorin lang natin. So sabi sa atin, ito pa, another mga taong mga puting ahas sa paligid nila na mga naka-witness ito mismo, right? Na pinapahatid ni Mel Robles, General Manager ng PCSO, ang limpak-limpak na salapi sa bahay ni Maria Luis Cacho Araneta Marcos aka Smuggler. Dinideliver weekly. So yung mga panalo ni yung mga nanalo sa loto, si Lisa, si Mel Robles. Oh lala, gaano kaya ito katotoo? Dinideliver, linggo-linggo dinideliver ang limpak-limpak na salapi sa bahay mismo. My goodness na Banat Maharlika Boljakira. Sitaning lahat sila. At ngayon, mga kababayan, nag-aaway-away na nga sila. Dahil yung isang PCSO chairperson ay sinisira dahil dito sa pera ninyo to pera ito ng mananaya na supposedly ang mandato ng PCSO. Siyempre, kung talagang totoong may nananalo, tandaan nyo yan. Pera ng mga mananaya. Kaya gising. Gising yung mga mahilig dyan tumaya sa loto, mega loto, super loto. Gaano kaya ito katotoo? Pagpatuloy lang natin ang expose. Sitaning lahat sila. At ngayon, mga kababayan, nag-aaway-away na nga sila. Dahil yung isang PCSO chairperson ay sinisira dahil dito sa pera ninyo to pera ito ng mananaya na supposedly ang mandato ng PCSO. Siyempre, kung talagang totoong may nananalo, ibigay dun sa mga nananalo, pero yung perang nandiyan saan, may budget pa yan, ay ibigay doon sa tulong medikal, tulong sa mga eskwelahan at kung ano-ano pang mga tulong dapat para sa Pilipino, pero hindi. Kaya kayo nagpapakahirap dyan sa kapipila, kakasign ng form na hindi naman kayo natutulungan ng PCSO kasi ang pera ng mananaya, well, pera nyo rin yan. Kayo tumataya o tumaasa kayo sa loto na manalo kayo pero diretso sa Forbes Park. At ngayon, ang oh my God! Itinakas ang limpak-limpak na salapi sa ibang bansa, sa Europa di umano, hinakot ni Madam First Lady. Gising Pilipinas. Kung may nananalo, ibigay dun sa mga nananalo, pero yung perang nandiyan saan, may budget pa yan, ay ibigay doon sa tulong medikal, tulong sa mga eskwelahan at kung ano-ano pang mga tulong dapat para sa Pilipino, pero hindi. Kaya kayo nagpapakahirap dyan sa kapipila, kakasign ng form na hindi naman kayo natutulungan ng PCSO kasi ang pera ng mananaya, well, pera nyo rin yan. Kayo tumataya o tumaasa kayo sa loto na manalo kayo pero diretso sa Forbes Park. At ngayon, ang buwaka ng inang First Lady ahas ninyo nasa Europa. Pasikreto, tumakas, pumuslit, itago nila. Kaya mabubulok kayo sa kahirapan. I'm telling you, Filipino people, kung hindi kayo magsasalita, mabubulok kayo sa kahirapan hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Kung papayagan nyo si Lisa na hinahakot ang pera, si Lisa, si Koting. Mismo sila nag-aaway-away. I'm talking, PCSO pa lang to. Dalawang PCSO official ay kasabwat ni Lisa Smugs. Sa PCSO pa lang daw ito. Sa PCSO. Ano pa kaya yung ibang ahensya ng gobyerno? Mismo sila nag-aaway-away. I'm talking, PCSO pa lang to. Dalawang PCSO official ay kasabwat ni Lisa Smugs. Diba? Ang dahilan nila magpa-stem cell na mga giatay doon. Pero hindi, ang stem cell nila pera ninyo. Kaya hindi man lang natapatan yung 4 billion in 2022 kasi na-shoot doon sa pinapa-deliver ni Mel Robles sa bahay ni Lisa sa Nara Street. So nasaan ang pera? Ayun, nasa Europa.
Itinago ng Bureau of Immigration ang pagpuslit ni Liza Araneta Marcos, pagpuslit sa Europa. Ano ang misyon niya? Sana ang mga bantay dyan sa Bureau of Immigration. Gising! Sa Europa, itinago ng Bureau of Immigration ang pagpuslit ni Liza Araneta Marcos, pagpuslit sa Europa. Ano ang misyon niya? Pero bakit itinatago sa inyo, mamamayang Pilipino? Bakit hindi sinasabi sa inyo na si Liza ay umalis? Bakit hindi binabalita ng mainstream media? Bakit nakagagaling lang ito sa mga puting ahas from Bureau of Immigration at sa mga taong nakapaligid sa kanila? Ano yung intensyon? Para hindi nila malaman, hindi nyo malaman, siyempre na mayroon silang transaksyon. Kaya kung talagang bukas at ang intensyon ni Bongbong Marcos, puting ahas aka Polboronic, at si Liza ahas Mugs, ang intensyon ay pabangunin ang Pilipinas, napakadaling i-disclose. Ilan kaya ang binitbit ni Liza? Kayo dyan sa Bureau of Immigration. Mag-send kayo kung ilan ang mag-send kayo sa email sa akin, Balitang Maharlika. Baka tatakot kayo, hindi ko kayo pangalanan. Kung ilang maleta ang binitbit ni Liza Mugs para i-deposito. Diba? Tangina na atin nyo na ginagago kayo ng hayop na gobyernong ito. Ano na nangyari? Diba? Singapore! Magsi-Singapore-like na ang Pilipinas? Eh hindi, tayo pinakakulelat sa lahat dahil tayo ang number 1 na importer ng bigas at tayo na rin ang number 1 na exporter ng polvoron, mga kababayan. So hanggang dito na lang muna at abangan pa natin ang maraming expose ni Maharlika Boljakira na ayon pa sa kanyang kwento, maraming puting ahas na nagbigay sa kanya ng informasyon. So hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat!